Kamusta po kayo? Ako po si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa kalusugan at kagalingan ng mga kababaihang may edad na sa buong Pilipinas. Nakaupo ako kasama ang hindi mabilang na mga kababaihan, pinakinggan ang kanilang mga alalahanin at tinulungan silang harapin ang mga madalas na hindi nauunawaang pagbabago na kaakibat ng pagtanda. Ilang buwan lang ang nakalipas, isang 73 anyos na ginang tawagin natin siyang Aling Flora ang umupo sa aking harapan sa klinika ko sa Quezon City. Sa papel siya ang larawan ng kalusugan para sa kanyang edad, walang malubhang sakit, walang nakikitang senyales ng paghina. Hindi siya sobra sa timbang, hindi naninigarilyo at ang kanyang dieta ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga babae sa kanyang edad. Ngunit may malinaw na mali. Inamin niya na hindi siya makatulog, madalas siyang magsungit sa kanyang asawa, at ang kanyang presyo ng dugo ay biglang tumaas nang walang malinaw na dahilan. Inilarawan niya ang pakiramdam na tila hiwalay sa kanyang katawan, sa kanyang asawa, at maging sa kanyang sarili. Nang dahan-dahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang mga gawaing sekswal, yumuko siya, may bahid ng hiya sa kanyang mga mata at umamin, "Doktora, halos 1 taon na po akong hindi humihipo sa sarili ko." Marami ang maaring makarinig niyan at magkibit balikat. Sa edad niya, hindi ba't normal lang yan? At inaasahan pa nga, maaring isipin nila. Ngunit iyan, mga kaibigan, ay isang mapanganib na ilusyon. Ang narito ako para sabihin sa inyo ngayon ay ang karamihan sa mga pinaniniwalaan ninyo tungkol sa masturbasyon at katandaan ay hindi lamang lumana. Ito ay aktibong nakakapinsala. Kapag itinigil ng mga matatandang babae ang natural na paraan ng pagpapakawalang ito, hindi nila pinangangalagaan ang kanilang kalusugan. Sa katunayan, dahan-dahan nilang isinasakripisyo ito. Ang kalidad ng tulog, presyo ng dugo, immune function, katatagan ng emosyon. Lahat ng ito ay maaring tahimik at negatibong maapektuhan. Ito ay isang kabalintunaan, ang mismong gawain na inaakala mong kinakalimutan na, ay maaaring eksakto ang kailangan pa rin ng iyong katawan upang manatiling malusog. Ngayon, nais kong bigyang liwanag ang 6 na lihim na panganib ng pag-iwas sa masturbasyon sa iyong mga huling taon at ipapaliwanag ko kung bakit ang presyong maaring binabayaran mo para sa pag-iwas na ito ay maaring nangyayari na sa iyong buhay. Bago natin tuklasin ang mga tunay na kahihinatnan ng pag-iwas sa masturbasyon sa huling bahagi ng buhay, nais ko munang pag-usapan kung ano ang maaaring nawawala sa inyo. Dahil ang totoo, kapag ginawa ng may kamalayan at katamtaman ng masturbasyon, ay hindi lamang hindi nakakapinsala. Maaari itong maging isa sa mga pinakahindi napapansing kasangkapan para sa pagpapanatili ng iyong pisikal at emosyonal na kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Kaya bago tayo sumisid sa mga panganib, maglaan tayo ng ilang minuto upang tingnan ang mga benepisyo, mga tunay at siyentipikong suportadong benepisyo na malalim na personal para sa maraming matatandang kababaihan. Ito ang mga bagay na madalas hindi napapansin, ngunit tahimik na mas mahalaga kaysa sa iyong inaakala. Una, pag-usapan natin ang mga nakakagulat na benepisyo ng masturbasyon sa katandaan. Ito'y isang paksa na karamihan sa mga kababaihan ay hindi lantaran na pinag-uusapan. Marami pa nga ang nahihiyang isaalang-alang ito. Ngunit ang totoo, ang masturbasyon sa huling bahagi ng buhay ay hindi lamang normal. Ito ay madalas na lubos na kapaki-pakinabang. Nasaksihan ko ito ng paulit-ulit sa aking mga pasyente, mga kababaihan na muling natuklasan ang simpleng at natural na gawaing ito, at sa paggawa nito ay muling nabawi ang isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay nawala na magpakailanman. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang manggagamot, kundi bilang isang taong gumugol ng mahigit 30 taon sa pakikinig sa mga kwento ng kababaihan, pag-unawa sa kanilang mga pagsubok at pagmamasid kung ano ang nangyayari
kapag binibigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na muling kumonekta sa kanilang sariling mga katawan. Unawain ninyo ito, ang masturbasyon sa kontekstong ito ay hindi pangunahing tungkol sa pagnanasa o pantasya. Ito'y tungkol sa kimika. Kapag ang isang matandang babae ay nakakaranas ng orgasmo, ang kanyang utak ay naglalabas ng isang halo ng mga kapaki-pakinabang na kemikal tulad ng oxytocin, dopamine at endorphins. Ito ang paraan ng kalikasan upang pakalmahin ang nervous system, alisin ang tensyon at pasiglahin ang kalooban. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na ang kanilang pagkabalisa ay tila natunaw, ang kanilang pagtulog ay lumalim, at ang kanilang presyon ng dugo ay bumaba pa nga sa simpleng pagpapahintulot sa kanilang sarili sa sandaling iyon ng pagpapakawala. Para sa mga kababaihang nabubuhay na may talamak na stress, nakikibaka sa kalungkutan o nakakaranas ng pag-iisa, ang ganoong uri ng pisyolohikal na pag-reset ay maaaring tunay na magbago ng buhay. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos doon. Ang sexual na aktibidad, kahit na mag-isa, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng daloy ng dugo sa mahahalagang tisyo kabilang ang clitoris, puki at pelvic floor. Nakakatulong ito na maiwasan ang vaginal atrophy, nagpapabuti ng natural na lubrikasyon, nagpapanatili ng pagiging sensitibo at nag-aambag sa pagsasaayos ng kalusugan ng puso. Ang ilang mga kababaihan ay nagulat pa ng mga pagpapabuti sa kanilang memorya at focus matapos bumalik sa regular na self-stimulation. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ang dopamine, ang kemikal na nauugnay sa kasiyahan, ay isa ring pangunahing manlalaro sa motibasyon, atensyon at kalinawan ng isip. Mayroon ding madalas na hindi napapansing tugon ng immune system. Ang regular na orgasmo ay ipinakita na nagpapalakas ng immunoglobulin A, isang antibody na gumaganap ng critical na papel sa immune function ng mga mucous membrane at mga endocannabinoid, mga compound na tumutulong na palakasin ang iyong immune system at tulungan ang katawan sa pamamahala ng pamamaga. Sa isang panahon kung saan ang personal na katatagan ay mas mahalaga kaysa dati, ang maliit at pribadong gawaing ito ay maaaring mag-alok ng nakakagulat na malakas na suporta sa mga panlaban ng iyong katawan. Ang pinakatumatak sa akin ay kung gaano karaming kababaihan ang naniniwala na ang kanilang katawan ay lampas na sa kasikatan nito, na ang kanilang pagnanasa ay naglaho na o nawalang dahilan upang tuklasin pa ang panig na ito ng kanilang sarili. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo, hindi pa nakakalimot ang inyong katawan. Ito ay tumutugon pa rin. Kailangan pa rin itong bigyan mo ng pansin. At kapag ginawa mo ito, madalas ka nitong ginagantimpalaan ng mas mahimbing na tulog, mas matalas na enerhiya, mas kalmadong kalooban, at isang panibagong pakiramdam ng koneksyon sa iyong sarili, sa iyong mga alaala, at minsan maging sa iyong kapareha. Kaya bago mo isantabi ang masturbasyon bilang hindi kailangan o nakakahiya, tanungin mo ang iyong sarili, paano kung ang natural at pribadong gawaing ito ay maaaring mapabuti ang iyong pakiramdam bukas? Paano kung ang isang bagay na tila napakaliit ay makakatulong na maibalik ang iyong kalinawan, ang iyong sigla, o maging ang iyong kapayapaan ng isip? Dahil habang makapangyarihan, ang mga benepisyo, ang mga panganib ng pag-iwas dito ay isang bagay na kailangang maunawaan ng bawat matandang babae. At iyon ang susunod nating tatalakayin. Pangalawa, ang mga lihim na pinsala ng pag-iwas sa masturbasyon sa katandaan. Ngayon tingnan natin ng mas malapitan ang kabilang panig ng barya, ang mga lihim na panganib at ang tunay na presyong maaaring binabayaran ninyo sa pag-iwas sa natural na gawaing ito sa inyong mga huling taon. Una, pagtaas ng stress at pagiging iritable. Isa sa mga una at pinakaagarang kahihinatnan na madalas kong naoobserbahan sa mga matatandang kababaihan
na humihinto sa masturbasyon ay ang banayad, ngunit tuloy-tuloy na pagtaas ng kanilang antas ng stress. Hindi ito laging kinikilala kung ano ito. Madalas itong nagsisimula sa maliit mas maikling pasensya, kaysa karaniwan, hindi mapakaling pagtulog o isang nakakainis na pakiramdam ng pagkabalisa na nagbibigay ng anino sa araw. Maaari kang makaramdam na dehado ka nang walang malinaw na dahilan. Ang talagang nangyayari sa loob ng iyong katawan ay isang chemical imbalance. Partikular isang pagdami ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng iyong katawan na walang natural na paraan para mailabas. Nakikita ninyo kapag kayo ay nagmasturbate at nag-orgasmo, ang inyong utak ay gumagawa ng oxytocin at endorphins, ang sariling pampawala ng stress ng kalikasan. Ang mga kemikal na ito ay mahalaga para sa pagsasaayos ng inyong kalooban, pagpapakalma sa nervous system, at paglikha ng malalim na pakiramdam ng pagpapahinga at katatagan ng emosyon. Kung wala ang regular na paglabas na iyon, ang mga antas ng cortisol ay maaaring manatiling mataas. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na panloob na tensyon na ito ay maaaring maging talamak na nakakaapekto sa inyong puso, pagtulog, focus, at pangkalahatang kakayahang masiyahan sa buhay. Nasaksihan ko ang mga malalakas at may kakayahang kababaihan na nagiging lalong mapag-isa-balisa at emosyonal na reaktibo. Minsan ay sinisisi ang menopause o mga panlabas na stressor kung saan, sa katunayan ng kanilang katawan, ay humihingi lamang ng pangunahing biolohikal na balanse. Ang presyo ay hindi lamang mga pagbabago sa kalooban. Maaari itong magpakita bilang nasirang relasyon, mga gabing walang tulog, tumataas na presyon ng dugo, at isang buhay na mas mahirap kaysa sa nararapat. Pangalawa, pagbaba ng talas ng isip at motibasyon. Nakipag-usap ako sa maraming kababaihan sa kanilang huling ika-60, ika-70. At kahit na mas matanda pa na nagsasabi ng isang katulad na kwento, "Doktora, hindi na po ako kasing talas ng dati." Hindi naman sila kinakailangang dumaranas ng demensya o anumang masusuring kondisyon sa pag-iisip, ngunit may pakiramdam silang may mali. Maaaring mas madalas silang makalimot ng mga simpleng bagay, mawalan ng interes sa mga libangan na dati nilang minamahal o nahihirapang manatiling nakapokus. Marami ang nag-uugnay nito sa pagtanda lamang, ngunit sa maraming kaso, hindi lamang ito edad. Ito ay kimika. At isa sa mga pinaka-hindi napapansing nag-aambag sa mental fog na ito ay ang kawalan ng sexual na aktibidad. Kapag ang isang babae ay huminto sa pakikipagtalik, kabilang ang masturbasyon, malaki ang nababawas sa isang pangunahing pinagkukunan ng dopamine. Ang dopamine ay isa sa mga pangunahing neurotransmitter ng utak na responsable para sa mga pakiramdam ng kasiyahan, o ngunit para din sa motibasyon, pag-aaral at konsentrasyon. Kung wala ang mga regular na pag-akyat ng dopamine, ang isip ay maaaring maging matamlay. Maaari mong makita ang iyong sarili na mas madalas magpaliban, makaramdam ng kawalan ng inspirasyon o simpleng mawala ang talas ng isip na dati mong taglay. Naaalala ko ang isang pasyente, si Ginang Celia, isang retiradong librarian na nagsabi sa akin na hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Wala siyang lakas para sa kanyang book club, walang sigla upang makipag-ugnayan sa kanyang mga apo, walang gana upang magsimula ng anumang bago. Ang pagkawala ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal, maging espiritual, at isang mahalagang salik, halos 1 taon na siyang hindi nakaranas ng sexual na pagpapakawala. Ang presyo ng pagwawalang bahala sa pangangailangang ito ay hindi lamang pagkabagot o pagkalito. Maaari itong maging dahan-dahang pagguho ng kung sino ka, ang iyong pagkamausisa, ang iyong kalinawan ng iyong sigasig. Pangatlo, pagkawala ng kumpiyansa sa sexualidad at mas mataas na panganib ng masakit na pakikipagtalik. Isa sa mga pinakamasakit na bagay na nasasaksihan ko sa aking mga matatandang pasyenteng babae
ay hindi lamang ang pagkawala ng pisikal na paggana mismo, kundi ang nakakasirang pagkawala ng kumpiyansa na madalas nakasama nito. May mga kababaihan ako sa kanilang ika-60, ika-70 at maging sa unang bahagi ng ika-80 na umiiyak sa aking opisina, hindi lamang dahil hindi sila maaring makipagtalik sa isang kapareha, kundi dahil takot na takot silang subukan man lang. At madalas ang takot at kakulangan sa ginhawang ito ay nagsimula noong huminto sila sa masturbasyon. Ito ang klasikong senaryo na gamitin mo kundi mawawala ito. Kung walang regular na daloy ng dugo mula sa pagkaantig at orgasmo, ang mga tisyo ng puki ay maaring maging mas manipis tuyo at hindi gaanong nababanat isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy. Maaari itong gawing hindi komportable o masakit ang anumang uri ng pagpasok at maging ang pang-araw-araw na buhay. Maaaring gusto mo ng pagpapalagay ang loob, ngunit tila hindi nakikiisa ang iyong katawan. Ang sandaling iyon, kapag ang isang babae ay hindi na nagtitiwala sa kanyang sariling pisikal na tugon o inaasahan ang sakit sa halip na kasiyahan, ay maaaring lubos na makasira ng loob. Ang hiya ang pagkailang ang takot sa kabiguan. Lahat ito ay nabubuo hanggang sa maraming kababaihan ang sumusuko na lamang sa aspetong ito ng kanilang buhay na nararamdamang tuyo na o sarado na para sa negosyo. Ang presyo dito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at hindi pagkilala sa masiglang babae na dating nakatingin pabalik. Pang-apat, mataas na presyo ng dugo at hirap sa puso. Madalas itong nagsisimula ng tahimik. Marahil isang maliit na paninikip sa dibdib, isang hindi mapakaling gabi dito at doon. Pagkatapos sa isang regular na check-up, sinabi ng iyong doktor na mas mataas ang iyong presyo ng dugo kaysa dati. Maaaring binabantayan mo ang iyong dieta, iniinom, ang iyong mga iniresetang gamot, sinusubukan pang maglakad ng ilang beses sa isang linggo, ngunit ang mga numerong iyon ay ayaw bumaba. Paano kung sabihin ko sa iyo na bahagi ng problema ay maaaring wala sa iyong plato o sa iyong sapatos na panlakad, kundi sa kung ano ang nangyayari o hindi nangyayari sa pribadong silid ng iyong kwarto? Ang sexual na pagpapakawala maging sa isang kapareha o sa pamamagitan ng masturbasyon ay nag-uudyok sa paglabas ng mga kapaki-pakinabang na kemikal tulad ng oxytocin at nitric oxide. Ang mga natural na sangkap na ito ay tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo, bawasan ng vascular resistance, at dahil dito ay makakatulong na mapababa ang presyo ng dugo. Ito ay tulad ng built-in na balbula ng katawan para sa kalusugan ng puso. Ngunit kapag pinipigilan mo ang natural na sexual na pag-andar na ito, napapabayaan ang sistemang yon. Ang tensyon ay maaaring mamuo parehong sa loob at emosyonal, at ang iyong puso ay maaaring magdala ng mas maraming pasanin kaysa sa idinisenyo para dito. Nakita ko ang mga kababaihan na hinahabol ang bawat posibleng lunas sa pamumuhay habang binabaliwala ang simple at natural na ito. Ang presyo ay hindi lamang mataas na basa sa isang monitor ng presyo ng dugo. Ito ay isang mas mataas na panganib ng mga seryosong kaganapan sa puso tulad ng stroke at atake sa puso at ang potensyal para sa pangmatagalang pinsala sa puso. Panlima, isang huminang immune system at mas mabagal na paggaling. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi agad iniuugnay ang kanilang kalusugan ng immune system sa kanilang mga gawi sa sexualidad, ngunit nakita ko ang ugnayan ng napakaraming beses sa aking pagsasanay upang baliwalain ito. Isipin ng isang babae sa kanyang ikasimpat na dati ay mabilis na nakakabangon mula sa isang karaniwang sipon, ngunit ngayon ay nakahiga na sa loob ng ilang linggo. Ang mga maliliit na hiwa ay maaring mas matagal gumaling. Ang kanyang enerhiya ay mas madalas bumabagsak at tila mas madalas dumating ang mga impeksyon. Madaling isisi ito sa pagtanda lang.
Ngunit paano kung ang tunay na issue ay mas malalim? Ang regular na orgasmo ay tumutulong na ayusin ang immune function bahagyang sa pamamagitan ng pagpapasigla sa paglabas ng mga makapangyarihang kemikal tulad ng immunoglobulin A at mga endocannabinoid. Ito ang mga natural na tagapagtanggol ng iyong katawan, mahalaga sa paglaban sa mga virus, bakterya at pamamahala sa panloob na pamamaga. Kapag ang isang babae ay ganap na huminto sa masturbasyon, ang sumusuportang sistemang ito ay maaaring manahimik at kasama nito maaari ring humina ang kanyang panlaban sa sakit. Mayroon akong isang pasyente, isang masiglang lola, na ipinagmamalaki ang pagiging aktibo sa kanyang mga apo. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng kawalan ng sexual na aktibidad, nagsimulang bumaba ang kanyang mga immune marker. Hindi na niya naramdaman ang kanyang sarili. Mas maraming pagkapagod, mas matagal na pananakit, mas maraming pagbisita sa doktor. Hanggang sa tinugunan namin ang kanyang sexual na kalusugan bilang bahagi ng kanyang pangkalahatang plano sa kalusugan na nagsimulang bumalik ang kanyang sigla at katatagan. Ang presyong binabayaran mo sa pagwawalang bahala sa bahaging ito ng iyong katawan ay banayad sa una, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay nadadagdagan. Sa kahinaan, sa oras ng paggaling, sa pangkalahatang katatagan. Pang-anim, mas malaking panganib ng panghihina ng pelvic floor at incontinence. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan, ngunit pinakahindi pinag-uusapang issue na nakikita ko sa aking mga pasyente. Ito ang nakakahiyang pagtagas ng ihi kapag umuubo o tumatawa, ang biglaang pagnanais na tumakbo sa banyo. Maraming kababaihan ang tumatanggap nito bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda o panganganak. Ngunit hindi ito kailangang maging ganoon. Ang iyong pelvic floor ay isang duyan ng mga kalamnan na sumusuporta sa iyong pantog, matris at bituka. Tulad ng anumang ibang kalamnan, ito ay nakikinabang sa ehersisyo. Ang isang orgasmo ay isa sa pinakamakapangyarihang ehersisyo para sa pelvic floor ng kalikasan. Sa panahon ng kasukdulan, ang mga kalamnan na ito ay ritmikong at hindi sinasadyang kumikibot na nagpapatibay sa kanila at nagpapabuti sa kanilang tono at koordinasyon. Kapag dumaan ka ng mga buwan o kahit na mga taon ng walang natural na ehersisyong ito, ang mga kalamnan na iyon ay maaaring humina. Maaari itong humantong sa stress incontinence, pagkaapurang umihi, at kahit na mapataas ang panganib ng pelvic organ prolapse. Ang koneksyon ay direkta. Ang madalas na orgasmo ay tumutulong na mapanatili ang integridad ng mga mismong kalamnan na nagbibigay ng kontrol sa pantog. Ang presyo sa pagpapabaya sa function na ito ay hindi lamang abala. Ito ay ang pagkawala ng kalayaan at kumpiyansa. Ito ay ang pag-iwas sa mga sosyal na kaganapan dahil sa takot sa isang aksidente o pagsuko sa mga aktibidad na gusto mo lahat dahil sa isang maiiwasang panghihina ng mga mahalaga at panloob na kalamnan na ito. Konklusyon, na alala pa rin ng iyong katawan at kailangan ka pa rin nito. Ginamot ko ang libu-libong kababaihan sa aking mga taon ng pagsasanay. Mga asawa, mga veterano, mga leader ng komunidad, mga lola, mula sa lahat ng antas ng buhay. At kung mayroong isang malalim na katotohanan na buong puso kong pinaniniwalaan, ito ay ito. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang hihinto ka na sa pagiging isang babae. Ang iyong mga pangangailangan ay hindi basta-basta naglalaho sa paglipas ng mga taon. Hindi humihinto ang iyong katawan sa pagpapahayag ng mga pangangailangan nito at ang iyong likas na pagnanais para sa koneksyon, maging emosyonal, pisikal o maging espiritual, ay nananatiling isang malalim na bahagi mo bilang tao. Katatapos lang nating talakayin ang tahimik na unos na maaaring mangyari kapag ang katotohanan yon ay binaliwala. Ang tumataas na stress na dahan-dahang nagpapahigpit sa iyong dibdib at nagpapaikli ng iyong pasensya. Ang ulap sa isipan na maaring magpadilim sa iyong fokus at magnakaw ng iyong enerhiya.
ang pagdududa na pumapasok sa iyong kumpiyansa at ang takot sa sakit na maaring magmulto sa silid-tulugan. Ang katahimikan na maaring bumalot sa mga panlaban ng iyong immune system. At marahil, ang pinakamahalaga ang unti-unting panghihina ng iyong pelvic floor na posibleng naghihintay na ipaalala sa iyo na ang biyolohiya ay hindi humihinto dahil sa edad. Lahat ng ito, ang 6 na lihim na pinsalang ito na ating tinalakay, ay madalas na hindi resulta ng kapabayaan kundi ng di sinasadyang pagpapabaya. Isang banayad, madalas na hindi sinasadya na pagpapabaya sa isang bahagi ng iyong sarili na ang lipunan at marahil maging ikaw ay hindi kailanman naturuan na lubos na igalang o unawain habang ikaw ay tumatanda. Maaaring sinabihan ka o simpleng nakuha ang mensahe na kalimutan na yan, na manahimik tungkol dito, na umaktong parang hindi na ito mahalaga. Ngunit mahalaga ito. Dahil kapag pinarangalan mo ang natural na ritmo ng iyong katawan, kapag pinahintulutan mo ang anyong ito ng pagpapakawala na maging bahagi ng iyong pangangalaga sa sarili, hindi mo hinahabol ang nawawalang kabataan. Aktibo mong pinoprotektahan ang iyong kasalukuyan at hinaharap na kalusugan. Posibleng pinapababa mo ang iyong presyon ng dugo, pinapakalma ang iyong isipan, pinapatalas ang iyong memorya, sinusuportahan ang iyong immune system, at tinutulungan na panatilihing mas malakas sa literal na salita ang iyong pelvic floor. Hindi ito tungkol sa simpleng pagpapakasaya. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik at pagpapanatili. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at nais kong ibahagi. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi nakasalalay sa pagtanggi sa mga pangangailangan ng iyong katawan, kundi sa pag-unawa at matalinong pagtugon sa mga ito. Walang kahihiyan sa pananatiling konektado sa iyong sarili sa lahat ng paraan. Mayroong malalim na lakas sa pakikinig sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong katawan. At maaring mayroong hindi ka panipaniwalang paggaling sa muling pag-angkin sa isang bahagi ng iyong pagkababae na nagsisilbi pa rin sa iyo kahit ngayon. Marahil ngayon, higit kailanman, hindi ka mas mababang uri ng babae dahil ikaw ay 60, 70, 80 o higit pa. Narito ka pa rin, may kakayahan ka pa rin, at karapat-dapat ka pa ring makaramdam ng mabuti sa iyong katawan, malinaw, sa iyong isipan, at buo sa iyong espiritu. Kaya anuman ang iyong mga nakaraang paniniwala o gawi, inaanyayahan ko kayo bilang doktor sa pasyente, bilang babae sa kapwa babae, na muling isaalang-alang ang aspetong ito ng inyong kagalingan. Hindi lamang para sa panandaliang kasiyahan, kundi para sa pangmatagalang kapayapaan ng isip. Hindi lamang para sa kasalukuyang sandali, kundi para sa kalidad ng mga tao na darating pa. Dahil hindi lamang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa kalusugan. At ang inyong kalusugan, mga ginang, ay laging mahalaga. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo ngayon, o kung mayroon kayong mga karanasan na tumutugma sa ating pinag-usapan, mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong boses at ang inyong paglalakbay ay mahalaga, at ang pagdinig mula sa inyo ay maaaring magbigay ng lakas ng loob o kaalaman sa iba. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo na makita ang mga bagay sa ibang paraan, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid na babae, isang ina, o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig din ang mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, at ang susunod na kabanata ng inyong buhay ay nasa inyo pa rin upang isulat ng may sigla at kagalingan. At sa huli, kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang usapang ito at nais ninyong makarinig pa ng mga tapat na talakayan tungkol sa kalusugan ng kababaihan, lalo na habang tayo ay tumatanda, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang mga notification upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na kaalaman.